Hindi umubra ang reliable source post ng negosyanteng si Sian Gasa sa girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Nakisawsaw kasi sa issue si Sian Gasa tungkol sa coach therapist ni Carlos Yulo na si Hazel Calawod. Ayon kay Sian, mula umano sa kanyang reliable source ay kaya hindi nag-post si Carlos Yulo ng kanyang coaching team ay dahil umano ayaw ng girlfriend ni Carlos na malamangan siya. Kaya kung papansinin, madalas ay picture lamang nilang dalawa ang binabahagi ni Carlos Yulo sa kanyang social media. Post ni Sian, "Chismis from very reliable source." Hindi daw pinapayagan ni Chloe na i-post ni Carlos Yulo yung coaching team niya kasi daw ayaw nitong masapawan. Kaya pala silang dalawa lang palagi ang ina-upload ni Kaloy. Nagsiselos pala si Chloe. Matapos nito ay sumagot naman si Chloe dito at sinabing kung ano-ano na lamang umano ang ginagawang issue tungkol sa kanya. Paglilinaw ni Chloe, malapit na magkaibigan sila ni Hazel. Dagdag pa nito ay wag umanong ipinapasa ni Sian ang pagiging babaero niya kay Carlos Yulo. Pang-aasar pa ni Chloe ay tila hindi na reliable source umano ang pinupost ni Sian Gasa. Huwag kayong issue kung ano-ano na lang talaga, no? Me and Coach Lynn, Lofi are good friends. Ikaw naman Mars, kumusta kayo ng girlfriend mo? Ay, ex na pala. Pinapasa mo yung gawain mo kay Boss Loy na madaming babae? Oops. Ayaw daw ipa-post, ano to? Napaghahalataan ka Mars na hindi ka na reliable source as you self-proclaim you are. Samantala, maging ang netizen na nagsabing hindi umano bagay si Chloe kay Carlos Yulo dahil hindi umano to edukada. Hindi katulad ng coach therapist ni Carlos. Tanging grade 12 lang naman daw ang natapos ni Chloe sa Melbourne, Australia. Kaya naman saan daw kumukuha ng pera si Chloe para makapag-business class ito? Malamang daw inuubos na ni Chloe ang pinaghirapan ni Carlos Yulo. Bakit hindi na lamang daw gayahin ni Chloe ang pamilya ni Carlos na simple lamang? Kapal na mukha mo Chloe, wala kang delikadesa ang utong mo. Samantalang cheap ka. Grade 12 lang inabot mo sa Melbourne. Sanay ka naman sa bardagulan eh. Kakahiya ka. May income ka? How can you afford a business class flight from Paris? That cost Euro 4,879 to 6K. Nakakahiya ka. Di mo nakita pamilya ni Carlos, napakasimple ng mga tao. Yet, ikaw, nagpapakasasa sa tagumpay niya. Lynn Hazel way much educated and composed than you are. I wonder why she become your close friend, kuno. She's the one who did a lot of hard work with Carlos, not you. Pinarasarapan mo lang ng giling si Carlos. You're nothing compared to OC people who's more conservative than most fellows. Kapit lang maigi tumataba ka na oh. Baka ikaw ay mapalitan agad. Kahit gaano ka pa magpa-sexy, you have no class at all. Sinagot naman ito ni Chloe, ayon dito, ha? Grade 12 lang tinapos? Sorry, I did a course on being an enrolled nurse and now taking up my Bachelor of Psychological Science. Get your facts right. You're comparing a 35-year-old coach to a 22-year-old student. I don't have to explain every single bit of my income just to know that I can't afford it myself. Peace and love. Samantala, marami naman ang naaawa na kay Chloe San Jose dahil sa mga pambabatikos na natatanggap nito mula sa publiko kahit wala naman daw siyang masamang ginagawa. Nakakawa talaga si Chloe. Imagine mo, she was shamed by her boyfriend's mother. Now she's being demonized kasi epal ng epal daw. Tama siya, no one cared for their relationship pre-Olympic. Nabash pa nga dito sa Reddit si Kaloy for choosing her over his Japan trainee. Tapos ngayon na nauungkat na yung eksena behind the scene, lahat gusto mo sumausaw. Lahat biglang nagkaroon ng karapatan i-judge si Chloe at Carlos for being disrespectful. Bakit? Nasaan ba itong mga basher na to nung lumalaban si Carlos to qualify for Paris 2024?
Wala, di nga siguro alam ano-anong tournaments nalihan ni Carlos to qualify. Ngayon, biglang naging expert on family relationships? Love her to begin with. Class act naman talaga si Chloe and tingin ng iba sa kanya after the money dahil lang sa expressive way of clothing and posting niya. Really prove how backwards Pinoys are. Mapababae o lalaki sa mga babae na katulad ni Chloe. Kahit anong gawin ni Chloe, it will be taken against her. Ganun kasi ang mga tao, pag gusto ka nila, sila mismo gagawa ng excuse for you. Pero pag ayaw ka nila, di mo sila mapiplease. Nagpaka-double standard ng Pinoy, if non-Filipina yan at non-Asian pero ganyan din o mas daring pa kay Chloe manamit, merong foreigner armor at excuse yan pero dahil may lahing Filipino, naka-align sa Filipino-Asian standard. Sa totoo lang, normal na Gen Z na laking Western country rin naman si Chloe. Dami kong nakitang nanghusga dyan sa kanya na parang kagaya din ni Mama Yulo. But I base my opinion on her statement so far. Hindi yung basta-basta lang dahil may pumapatol sa basher, masama na tinugali. These kids don't need PR team, they just give feedback to clarify things. Then establish boundaries, good for them. Takang-taka talaga ako sa mga meme. Ngayon ako naman mema. Kaasare, ang babaw ng mga pananaw ng iba sa pumapatol sa basher. Pwede naman yon kahit isang araw lang tapos finish na. Chloe is 22 freaking years old and I hope people would give her a break. Grabe mentality ng Pinoy. Kakanood ko lang ng TikTok ni Dom Plantis. Sobrang supportive mga tao doon sa love life niya. Tapos dito sa Pinas, grabe makabash mga tao kay Chloe. Kasi Chloe is just acting like any other normal girlfriend. Diyos ko, kaya di unlad ang Pilipinas eh. Daming backward mag-isip. Ilang nila nakilala si Chloe, kung makahusga, kala mo may ambag sila sa pagkatao. Hindi pa gold medal si Kaloy, di naman nila pinapansin si Chloe. Kudadang-kuda yung pamilya after ipahiya ng nanay sa social media. Kasi wala nang pera anak niya noon. Nung nagkapera na ulit, mahal na bigla ulit ang turing. Toxic Pinoy culture, mahal kapag napapakinabangan ka pa. Not a fan of Chloe na mapagpatol sa social media. But I really commend her for this. Alam niyang kung ano na naman yung lalabas na balita kapag magsalita siya. Sila na naman yung pagpapiestahan instead of the achievement na makukuha.